Bakit ang ibang tao ay patuloy na yumayaman kahit pareho lang naman ang kinikita ninyo? Habang ang karamihan ay araw-araw na nagtatrabaho ng pagod na pagod, may iilan na tila ba kusang lumalaki ang kanilang pera nang hindi kinakailangang magpakahirap sa bawat oras. Pinakamalaking dahilan ay hindi mas mataas ang kanilang sweldo, kundi mas malalim ang kanilang kaalaman pagdating sa paghawak at pagpapalago ng pera. Kapag naunawaan mo ang mga prinsipyong ginagamit nila, mapapansin mong maraming pagkakamali ang tahimik na pumipigil sa pag-asenso ng napakaraming Pilipino. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang sipag para umasenso sa buhay. Katotohanan na mas mabilis yumaman ang taong marunong gumawa ng tamang desisyon kaysa sa taong puro trabaho ngunit walang malinaw na direksyon. Bawat maling paniniwala tungkol sa pera ay may katumbas na nawawalang pagkakataon na sana ay nakapagbigay ng dagdag na kita at mas magandang kinabukasan. Kapag mali ang paraan ng paghawak sa pera, kahit lumaki pa ang kinikita, ay mabilis din itong mawawala. Napakaraming Pilipino ang mahusay kumita, ngunit hirap mag-ipon at mas lalong nahihirapang magpalago ng kanilang pera. Hindi dahil kulang sila sa tiyaga, kundi dahil kakaunti ang nagturo sa kanila ng tamang kaalaman tungkol sa pera, negosyo at pagbuo ng yaman. Mas madalas pang ituro kung paano maging mabuting empleyado kaysa kung paano palaguin ang perang pinaghirapan. Dahil dito, maraming taon ang lumilipas na pareho pa rin ang kalagayang pinansyal, kahit walang tigil ang pagsisikap. Bawat taong may matatag na yaman ay dumaan muna sa proseso ng pag-aaral bago nila nakita ang tunay na resulta. Hindi nagkataon lamang ang kanilang pag-unlad dahil bawat hakbang ay nakabatay sa tamang kaalaman at matalinong pagdedesisyon. Kapag natutuhan mo ang parehong paraan ng pag-iisip, mas magiging malinaw kung bakit mabilis lumago ang pera ng ilan habang ang iba ay nananatiling kapos. Mas mahalaga ang kalidad ng bawat desisyong ginagawa kaysa sa dami ng perang pumapasok sa bawat buwan. Kapag naisabuhay mo ang mga prinsipyong ito, mas magiging handa kang gumawa ng mga desisyong makapagpapalaki ng iyong ipon, kita at mga oportunidad. Posibleng isang kaalaman lamang ang maging dahilan upang tuluyan mong mabago ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Unahin ang pagpapalago ng kaalaman bago ang pagpapalaki ng kita. Karaniwang iniisip ng maraming Pilipino na sapat na ang mataas na sahod upang tuluyang makalaya sa problema tungkol sa pananalapi. Subalit napakaraming individual na malaki ang kinikita, ngunit nananatiling baon sa obligasyon dahil kulang ang wastong pag-unawa sa pamamahala ng salapi. Mas matibay na pundasyon ng tamang karunungan kaysa sa malaking halaga na madaling mawala kapag mali ang bawat pasya. Bawat natutuhang aral tungkol sa paghawak ng pondo ay nagiging sandata laban sa mga maling galaw na nakakasira ng kinabukasan. Kapag lumalawak ang pangunawa, mas nagiging malinaw kung aling pagkakataon ang nararapat samantalahin at alin ang dapat iwasan. Hindi nabubuo ang matatag na yaman sa pamamagitan lamang ng walang tigil na pagtatrabaho araw-araw. Nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag pinipili mong pag-aralan ang mga konseptong ginagamit ng matagumpay na negosyante at mahusay na mamumuhunan. Bawat librong binabasa, seminar na dinadaluhan, o karanasang pinagmumulan ng bagong pananaw ay nagdaragdag ng halaga na walang sinumang makakaagaw. Habang patuloy na nadaragdagan ang iyong kaalaman, unti-unti ring tumitibay ang kakayahan mong gumawa ng matatalinong desisyon. Ganitong uri ng paghahanda ang kadalasang hindi napapansin ngunit nagiging dahilan ng pangmatagalang pag-unlad. Kadalasan ay mas inuuna ng karamihan ang paggastos sa mga bagay na mabilis magbigay ng kasiyahan kaysa sa mga mapagkukunan ng bagong kaalaman. Samantalang ang bawat halagang inilalaan para sa pag-aaral ay maaring magbunga ng mas malaking balik sa paglipas ng maraming taon. Lumalawak ang pananaw ng isang tao habang patuloy niyang nauunawaan ang galaw ng negosyo, pamumuhunan at tamang paghawak ng kinikita. Dahil dito ay mas nagiging maingat ang bawat hakbang at mas nababawasan ang posibilidad na malinlang ng mga mapanlinlang na alok. Unti-unting nabubuo ang kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi napapansin ng nakararami. Marami ang nangangarap magkaroon ng malaking puhunan kahit hindi pa sapat ang kanilang paghahanda sa wastong paggamit nito. Kapag napunta sa maling kamay ang malaking halaga,
Mabilis lamang din itong mauubos nang walang naiiwang magandang resulta. Samantalang ang taong may sapat na karanasan at malalim na pag-unawa ay kayang magsimula kahit maliit lamang ang kanyang hawak. Dahan-dahang lumalaki ang anumang pinansyal na pundasyon kapag maayos ang bawat pasyang ginagawa sa tamang pagkakataon. Ganitong pamamaraan ang madalas na sinusunod ng mga taong nagtatagumpay sa mahabang panahon. Pinakamahalagang puhunan na hindi bumababa ang halaga ay ang karunungang dala ng patuloy na pagkatuto. Habang nadaragdagan ang kakayahan mong umunawa, lalo ring lumalawak ang mga pintuang maaaring magdala ng dagdag na kabuhayan. Bawat bagong kasanayan ay nagiging susi upang makagawa ng mas mahusay na pasya, anuman ang kalagayang pinansyal na kinakaharap. Ikalawa, matutong pagtrabahuhin ang bawat pisong pumapasok. Karamihan ay masaya kapag tumataas ang kanilang kinikita, ngunit bihirang pagtuunan ng pansin kung paano mapaparami ang halaga ng bawat perang dumarating. Kapag palaging nauuwi sa agarang paggastos ang buong kinita, mabilis ding nawawala ang pagkakataong makabuo ng mas magandang kinabukasan. Mas kapaki-pakinabang na gawing kasangkapan ang salapi upang lumikha ng panibagong pinagkukunan ng kabuhayan. Doon nagsisimulang lumawak ang kakayahang umasenso kahit hindi pa kalakihan ang buwan ng kinikita. Habang ang iba ay naghihintay lamang ng susunod na araw ng sahod, mayroon namang mas pinipiling maghanap ng paraan upang kumita kahit nagpapahinga. Naglalaan sila ng bahagi ng kanilang naipon sa mga pagkakataong maaaring magbigay ng pangmatagalang pakinabang. Unti-unting lumalawak ang kanilang pinansyal na kalagayan dahil bawat desisyon ay nakabatay sa malinaw na layunin. Ganitong pag-iisip ang dahilan kung bakit mas mabilis silang nakaangat kumpara sa nakararami. Hindi kinakailangang magkaroon agad ng napakalaking puhunan upang makapagsimula sa pagpapalago ng salapi. Sapat nang maging maingat sa pagpili ng tamang oportunidad na naayon sa sariling kakayahan at antas ng panganib na kayang tanggapin. Maliit man ang unang hakbang, patuloy naman itong nagiging pundasyon ng mas malalaking bunga habang lumilipas ang panahon. Bawat maayos na pasya ay nagdadagdag ng panibagong pagkakataong mapalawak ang kinikita. Lubhang mahalaga ang tiyaga dahil hindi agad nakikita ang bunga ng matalinong paglalagak ng salapi. Patuloy na paglalaan ng maliit na halaga sa tamang direksyon ang kadalasang nagbubukas ng mas maraming oportunidad pagdating ng mga susunod na taon. Mas lumalaki ang posibilidad ng pag-unlad kapag hindi pinangungunahan ng bugso ng damdamin ang bawat hakbang. Unti-unting nabubuo ang matatag na pundasyong kayang sumuporta sa mas maginhawang pamumuhay. Kapag natutuhan mong tingnan ang bawat piso bilang kasangkapan sa paglikha ng panibagong halaga, nagbabago rin ang paraan ng paghawak mo sa bawat kinikita. Mas nagiging maingat ang bawat galaw dahil nauunawaan mong bawat halagang inilalagay sa tamang direksyon ay may kakayahang magbigay ng mas malaking balik. Dahan-dahang nababawasan ang pag-asa sa iisang pinagkukunan ng kabuhayan habang dumarami ang maaring pagmula ng kita. Ganitong kaalaman ang nagiging daan upang patuloy na lumaki ang perang pinaghirapan sa pagdaan ng maraming taon. Ikatlo, kontrolin ang emosyon sa bawat desisyong pinansyal. Maraming tao ang nawawala ng malaking halaga dahil mas pinapairal nila ang damdamin kaysa sa maingat na pag-aaral ng bawat pagkakataon. Kapag nauuna ang takot, pananabik, o labis na kumpiyansa, mas tumataas ang posibilidad na makagawa ng pasyang pagsisisihan kalaunan. Hindi sapat ang magandang alok kung kulang naman ang tamang pagsusuri bago maglabas ng salapi. Mas matibay na gabay ang malinaw na pag-iisip kaysa sa pansamantalang bugso ng emosyon. Kapag may narinig na mabilis umanong yumaman ng ibang tao, marami ang agad sumusunod nang hindi muna inaalam ang buong katotohanan. Dahil sa pagmamadali, napapasok ang mga transaksyong hindi lubos na nauunawaan at nauuwi lamang sa pagkalugi. Mas makabubuting maglaan ng sapat na panahon upang suriin ang bawat detalye bago gumawa ng anumang hakbang. Ang mahinahong pagdedesisyon ay kadalasang nagliligtas sa isang tao mula sa magastos na pagkakamali. Hindi rin magandang ugali ang pagbili ng mga bagay dahil lamang sa inggit o kagustuhang makasabay sa ibang tao. Kapag bawat gastusin ay nakabatay sa pagpapahanga sa iba, mabilis na nauubos ang pinaghirapang kinikita. Mas nagbibigay ng kapayapaan ang pamumuhay na naayon sa sariling kakayahan
kaysa sa pagpapanggap na may marangyang buhay. Doon unti-unting nabubuo ang disiplina na kailangan upang mapanatiling matatag ang pananalapi. Bawat matagumpay na negosyante at mahusay humawak ng salapi ay marunong maghintay ng tamang pagkakataon bago kumilos. Hindi sila basta nagpapadala sa mga balitang nagdudulot ng labis na pananabik o matinding pangamba. Pinipili nilang umasa sa datos, karanasan at wastong pagsusuri bago magpasya. Dahil sa ganitong ugali, mas nagiging maayos ang direksyon ng kanilang pag-unlad sa mahabang panahon. Kapag natutuhan mong pamahalaan ang sariling emosyon, mas nagiging matatag ang bawat desisyong may kinalaman sa pera. Unti-unting nababawasan ang mga pagkilos na bunga lamang ng padalos-dalos na pag-iisip, mas lumalakas ang kakayahang protektahan ang pinaghirapang ipon laban sa mga hindi kinakailangang panganib. Ganitong pag-uugali ang isa sa mga katangiang karaniwang taglay ng mga taong nagtatayo ng pangmatagalang yaman. Ika-4, palaging gumastos ng mas mababa kaysa sa kinikita. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang pagpapalaki ng pamumuhay kasabay ng pagtaas ng kanilang kinikita. Kapag dumarami ang luho sa bawat dagdag na kita, halos walang natitirang halaga na maaring gamitin para sa mas mahahalagang layunin. Mas matalinong panatilihing simple ang pamumuhay habang patuloy na lumalakas ang kakayahang pinansyal. Doon nagsisimulang mabuo ang matibay na pundasyon ng tunay na kasaganaan. Hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng mamahaling gamit na pag-aari ng isang tao. Mas mahalagang makita ang laki ng perang na itatabi at ang kakayahang harapin ang anumang biglaang pangangailangan. Maraming taong tahimik lamang ang pamumuhay, ngunit unti-unting nakabubuo ng malaking yaman dahil marunong silang magpigil sa hindi kinakailangang paggasta. Ganitong uri ng disiplina ang bihirang mapansin, ngunit napakalaki ng naiaambag sa pangmatagalang pag-unlad. Kapag bawat binibili ay dumaraan muna sa maingat na pag-iisip, mas nababawasan ang mga pagsisising dulot ng padalos-dalos na paggastos. Unti-unting nagiging malinaw kung alin ang tunay na pangangailangan at alin ang pansamantalang kagustuhan lamang. Dahil dito ay mas maraming salaping naiiwan upang mailaan sa mas makabuluhang layunin. Bawat matalinong pagpili ay nagiging hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Hindi masamang gantimpalaan ang sarili matapos ang matinding pagsisikap kung naayon naman sa kakayahan. Subalit mas makabubuting unahin ang pagbuo ng matibay na kalagayang pinansyal bago maglaan ng malaking halaga para sa mga luho. Mas nagiging magaan ang pamumuhay kapag alam mong may sapat na nakahandang pondo para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Dahil dito ay nababawasan ang pag-aalala kahit dumaan ang mahihirap na panahon. Kapag naging ugali mong gumastos ng mas mababa kaysa sa pumapasok na kita, unti-unting lumalaki ang kakayahan mong bumuo ng yaman. Bawat halagang hindi ginastos ng walang kabuluhan ay nagiging pagkakataon upang mapalakas ang iyong kinabukasan. Habang tumatagal ay mas napapansin mong hindi na pera ang nagkokontrol sa iyong buhay, kundi ikaw na ang may ganap na kontrol sa bawat desisyon. Ika-5, humanap ng higit sa isang pinagkukunan ng kita. Napakaraming pamilya ang nahihirapang makabangon kapag iisa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan. Kapag biglang nawala ang pangunahing pinagkakakitaan, kasabay ding naapektuhan ang kakayahang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Mas matibay ang kalagayang pinansyal kapag may iba pang pinagkukunan ng salaping pumapasok bukod sa regular na kinikita. Dahil dito ay mas nagiging handa ang isang tao sa mga pagbabagong maaaring mangyari anumang oras. Hindi nangangahulugang kailangan agad magtayo ng malaking negosyo upang magkaroon ng karagdagang pinagkakakitaan. Pwedeng magsimula sa maliit na sideline, pagbebenta ng sariling produkto, pag-aalok ng kasanayan o anumang legal na pagkakakitaan na naaayon sa iyong kakayahan. Unti-unting lumalawak ang oportunidad habang nadaragdagan ang karanasan at lumalaki ang tiwala sa sariling kakayahan. Bawat maliit na simula ay may posibilidad na maging malaking pinagkukunan ng kabuhayan kapag patuloy na inaalagaan. Habang dumarami ang pinanggagalingan ng kita, mas nababawasan ang pangamba kapag humina ang isa sa mga ito. Nagiging mas magaan ang pagharap sa mga hindi inaasahang gastusin dahil mayroon pang ibang sumusuporta sa iyong pananalapi.
Mas nagkakaroon din ng kalayaang pumili ng mas magagandang pagkakataon sa halip na tanggapin ang anumang mapipilitang alok. Ganitong estratehiya ang ginagamit ng maraming taong nais magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Malaking pagkakaiba ang nagagawa ng patuloy na paghahanap ng bagong pagkakakitaan, kahit maliit pa lamang ang idinadagdag nito. Habang lumilipas ang panahon, ay maaring pagsama-samahin ang mga maliliit na pinagmumulan hanggang makabuo ng malaking kabuuang halaga. Mas lumalakas ang kakayahang makamit ang mga layuning pinansyal dahil hindi lamang sa iisang direksyon umaasa ang iyong kabuhayan. Dahil dito ay mas nagiging matatag ang pundasyon ng iyong pamilya anuman ang maging takbo ng ekonomiya. Kapag nasanay kang bumuo ng iba't ibang pagkakataong kumita, mas nagiging malawak ang pananaw mo tungkol sa pera at pag-unlad. Unti-unting nawawala ang takot sa pagbabago dahil alam mong mayroon kang iba pang mapagkukunan ng kabuhayan. Mas tumitibay ang kumpiyansa sa bawat desisyong ginagawa sapagkat hindi nakasalalay ang lahat sa iisang pinagkukunan lamang. Ganitong pag-iisip ang nagbibigay ng mas malaking pagkakataong mapalaki ang yaman at mapanatili ito sa mahabang panahon. Ika-6, pairali ng mahabang pananaw sa pagpapalago ng yaman. Napakaraming tao ang sumusuko agad dahil nais nilang makita ang malaking resulta sa napakaikling panahon. Kapag masyadong nagmamadali ang isang tao, madalas siyang naaakit sa mga pangakong mabilis na tubo, ngunit napakalaki rin ng panganib. Mas matatag ang pag-asenso kapag bawat hakbang ay ginagawa ng may sapat na tiyaga, tamang pagpaplano at malinaw na direksyon. Dahil sa ganitong pag-uugali, ay mas nagiging matibay ang pundasyong pinansyal habang lumilipas ang mga taon. Hindi nabubuo ang tunay na kasaganaan sa loob lamang ng ilang araw o ilang buwan. Bawat matagumpay na pinansyal na paglalakbay ay binubuo ng napakaraming maliliit na desisyong ginawa ng may disiplina. Kahit mabagal ang unang pag-usad, patuloy pa ring lumalago ang bunga kapag hindi pinababayaan ng tamang proseso. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-unlad kaysa sa panandaliang tagumpay na mabilis ding nawawala. Habang lumalawak ang panahon ng iyong paghahanda, mas marami kang natututuhan mula sa bawat karanasan at pagkakamali. Nagiging mas mahusay ang kakayahang pumili ng tamang oportunidad dahil hindi na basta naakit sa mga pangakong napakagandang pakinggan. Unti-unting tumitibay ang sariling paninindigan sapagkat nakabatay na ang bawat pasya sa karanasan at karunungan. Ganitong uri ng pag-iisip ang nagdadala sa maraming tao patungo sa pangmatagalang tagumpay. Bawat maliit na tagumpay ay nararapat pahalagahan dahil nagsisilbi itong patunay na nasa tamang direksyon ang iyong ginagawa. Kapag patuloy mong pinagyayaman ang mabubuting ugali tungkol sa pananalapi, mas nagiging madali ang pagharap sa mas malalaking hamon. Hindi kailangang makipag-unahan sa iba dahil magkakaiba ang takbo ng pag-unlad ng bawat tao. Mas mahalagang manatiling matatag kaysa magmadaling makarating, ngunit hindi naman kayang panatilihin ang narating. Kapag naging bahagi na ng iyong buhay ang mahabang pananaw, mas nagiging matalino ang bawat desisyong may kaugnayan sa salapi. Unti-unting mabubuo ang yaman na hindi lamang nakabatay sa malaking kinikita, kundi sa matibay na disiplina at wastong pag-uugali. Darating ang panahon na mapapansin mong malayo na ang iyong narating kumpara sa dati kahit pa isa-isa lamang ang naging hakbang. Isang tamang kaalaman lamang ang maaaring maging simula ng buhay na matagal mo nang pinapangarap. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng mas malaking kita, ngunit kakaunti lamang ang naglalaan ng panahon upang baguhin ang paraan ng kanilang pag-iisip tungkol sa pera. Kapag nagbago ang pananaw, unti-unti ring nagbabago ang bawat desisyong ginagawa hanggang sa tuluyan nitong mabago ang direksyon ng iyong kinabukasan. Doon nagsisimulang mabuo ang mga oportunidad na dating tila napakalayo at napakahirap abutin. Walang sino man ang ipinanganak na eksperto sa paghawak ng salapi. Bawat taong nagtagumpay ay nagsimula rin sa pag-aaral, pagkakamali, at patuloy na pagbutihin ang kanilang mga desisyon. Mas mahalagang kumilos ng paunti-unti kaysa manatiling naghihintay ng perpektong pagkakataon na maaring hindi dumating. Bawat maliit na hakbang na ginagawa ngayon ay maaring maging dahilan ng napakalaking pagbabago pagdating ng mga susunod na taon. Kapag naging kapaki-pakinabang ang mga aral na iyong napakinggan, ibahagi rin ang mga ito sa pamilya,
mga kaibigan at mga taong nais ding magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mas maraming Pilipino ang maaaring makaahon sa hirap kapag mas marami ring natututo ng wastong kaalaman tungkol sa pananalapi at pagpapalago ng yaman. Malaking pagbabago ang nagsisimula sa isang taong handang matuto at handang kumilos para sa mas maayos na bukas. Maraming salamat sa iyong oras at patuloy na nawa ay lumawak ang iyong kaalaman, lumago ang iyong kabuhayan at umunlad ang iyong kinabukasan.